ang taong 2023 upang sagutin ng Diyos ang inyong mga dalangin. At si JL ang isa sa humabol bago magtaupo sa 2023. Tinanggap niya ang kanyang himala. Hindi ko po inaasahan na ako tatawagin ngayong gabi pong ito. Pero nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon kasi ngayon talagang 2023 is our year. Kasi di ba po, every year meron tayong mga Word of God na binibigay sa kanyang mga anointed ones. And then every year, parang nagsusulat ako, tapos naipopost ko sa FB, it's a way of my proclamation. Na nananampalataya ako sa bawat salita na binabayad niya sa kanyang lalaking lingkod. At ito nga po, nakapasa tapos nakapagtrabaho agad sa DepEd. Sa taong 2023 nakapasa, sa taong 2023 nakapagtrabaho din sa DepEd kahit wala pa akong PRC card noon. Talagang meron siyang ginagamit na tao at gagamitin para yung mga pangarap na ating pinapangarap ay maging katotohanan. At talagang very struggle kasi nung natawagan na po ako lang yata yung natawagan na medyo masaya na malungkot. Kasi gawa nga po nung budget. Kasi sabi ko yung final pay ko, ginamit ko po sa application na nakuha ko po kasi maayos naman po akong nag-resign sa mga katrabaho ko, na din po ako doon, nagpa-despedida bago din ko ako umalis. So, yun nga po, tawagan sa DepEd, pero excited na po talaga ako ng sa linggon-linggon. Pero meron pala talagang mas magandang plano at higit ang ating Panginoon. Na sabi ko, dun kasi talaga ako sa Central School nag-apply. Pangarap ko kasi yung big school. And then, di ko naman nakalain na tutuparin pala ng Panginoon despite any circumstance. And then, nagsimula na po yung pagtuturo ko sa DepEd. Siyempre, medyo struggle. Kasi nga po, call center agent po ako ay sabi ko sa mami ko, mami, sana pala nag-high school na lang ako. Bagong hirap pa lang ng classroom management. Although, first day ko sa BS, ang handle ko agad pilot section, grade 4 learners. Sabi ng mga grade 4 teachers, bakit daw binigyan ako ng mga pilot learners na i-handle ay kabago-bago ko pala. Pero sabi ni Ma'am Latina, may tiwala ko sa bata kasi siya yung nag-interview din sa akin. Siya yung nag-ano ng mga documents ko. Ayun, nagpasakot naman. And then, thank you Lord kasi kahit wala pa akong sahod doon, since nasa pilot section ako and then as elementary teacher, alam naman natin, may kita talaga araw-araw. may kita talaga araw-araw. Laging blockbuster kasi nga marami silang bago. Kaya talaga sabi ko, thank you Lord. Pinupunan mo talaga yung pang-araw-araw na pangailangan. Kaya nga sabi ko, dito lang ako sa trabaho ito nakaranas na papasok ka, makakapagbahagi ka pa ng karunungan mo, at the same time, may kita ka pa. And kaya nga po talaga, thank you Lord. And then, unexpected din po talaga na makakasahod kami ng December. Kasi sabi po ng aming AO, kami po kasi pinag-asikaso niya ng mga papeles, binigyan po niya kami ng mga documents na kailangan ipasa. And then, thank you Lord. Alam niyo po, bago matapos yung December, sabi Lord, sana na po makasahod kami. Kasi maraming mamamas ko.
Sabi ko sa ako, kukuha pa. Pero sabi ko, Lord, thank you. Dahil sabi ko nung Pasko talagang, sabi ko bala na basta it's better to give than to receive. Kasi nga, kapag siguro nagbibigay ka, ibig sabihin, you are blessed. Kaya marami ka nang bibigay. And then, tuwang-tuwa talaga ako sa message. Nitong nakakarang linggo kasi, yung message ni Pastor na hindi pa natatapos ang meron pang ilang days para humabol kayo sa pagpapala. And then ako, para kasi akong silent lang, tahimik lang ako din sinasabi sa pamilya ko. Pero yung puso ko para nag-aapoy, Lord, pangahawakan ko paminsan pa ang iyong salita. Parang ganyan ako pagka lagi nakikipag-usap sa ating Panginoon, na parang napakalapit niya sa akin, talagang sabi ko, Lord, magtainig ulit ako ng list. Bahala na ba sa paniniwalaan ko, ang salita na naibabayad mo sa iyong mga lalaking lingkod. And then, naulit siya nung kay Kuya Jerry, nung Wednesday. Sabi ko, hahabol na. Hahabol. Kaya sabi ko, Lord, panghahawakan ko yung salita. And alam niyo po, since pagkabakasyon, naghahabol po talaga ako ng tulog. Alas 10 po, December 30, 2023, 10 a.m. na po ako nagising. And then, sabi sa akin ni Ruth, yung ka-co-teacher ko po, JL, may sahod na. Ako po din nagugulong na sa kama. Sabi ko di ko po kasi inaasahan, ganyan po pala pagka, sorry for the term, inaasahan ko siya pero yung hindi yung asang-asang, parang inaasahan ko siya, pinangawakan ko yung salita, pero lagi din ako may plan B pagka kailangan meron pa akong perang ganito, parang ganyan, basta kailangan lagi meron kaunti pa sa budget. And then, sabi ni Ruth, may sahod na. Sabi ko sa mga mami ko, Mami, mag-bihis na agad kayo, maalis na tayo. At alam niyo po, mga kapatid, masama po ang pakiramdam ko noon. And even may masama din po ang pakiramdam, para kami nilalagnat. Pero nung nalaman po may sahod na, nabuhayan. And then, nakakalimutan na ng mami ko uminom ng gamot. Tapos sabi ko, Mami, tara na, ulit na tayo. Dali-dali. Kumbaga na parang naging nakakagaling pala siya somehow. Ayun, kaya ako, thank you Lord talagang, at akmang-akma talaga yung salita na ibinahin niya noong 2023 na whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. It will be ours and it will be mine. Na talagang pinangawakan ko, Lord, bahala na. At hanggang kahuli-hulihan, talaga, dun sa faith na paniniwala na kahit binabayo na yung faith ko, pero thank you, Lord. He helps me to stand firm. Talagang hindi, pero sa totoo ko lang, dun sa struggle na iyon, dun sa journey ko ngayon 2023, dun sa salita niyang Mark 11, 2024, hindi madali, pero sa mga kabataan na kagaya ko, wag kayong matatakot na maniwala kahit imposible. Nung umatag ako sa Angono, very observant ako dun sa mga salita, and then nung naalala ko, meron siyang laging salita, dare to do the impossible. Kaya talagang thank you Lord. It's my year and I'm so grateful sa lahat ng blessings na binigay niya ngayong taon, at patuloy pa rin niya aasa na mas marami pang dakilang pagpapala na iabot niya sa akin. Ilang po, highest Lord.